Maaga pa lang ay punung-puno na ang lobby ng San Gabriel Medical Center, isang pampublikong ospital na kilala sa dami ng pasyenteng inaasikaso araw-araw. Halo-halo ang amoy ng antiseptic, pawis at kaba sa hangin. Sa bawat sulok, may mga taong nakaupo sa monoblock na silya, may mga nakatayo, at may mga nakahiga na sa improvised stretcher. Halos wala nang marinig kundi ang sunod-sunod na tawag ng pangalan, pag-ubo ng ilang pasyente at ang paulit-ulit na tunog ng electric fan na pilit nilalabanan ang init ng umaga. Sa dulo ng pila, tahimik na nakatayo si Mang Ruben, isang 70 taong gulang na lalaki na suot ang kupas na polo at lumang tsinelas. Halata sa kanyang mukha ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa buhay na matagal na niyang binubuhat. May hawak siyang maliit na supot kung saan nakalagay ang ilang dokumento at lumang reseta. Paminsan-minsan ay napapapikit siya, tila nilalaban ang hilo, ngunit pinipilit pa ring manatiling nakatayo. Wala siyang kasama, wala ring lumalapit para tulungan siya. Sa gitna ng napakaraming tao, para siyang nag-iisang nilalang na hindi napapansin. Sa kabilang bahagi naman ng reception area ay abala si Nurse Carla, isang 30 taong gulang na matagal nang nagtatrabaho sa ospital. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Sanay na sa dami ng pasyente at sa walang tigil na trabaho. Ngunit kasabay ng karanasang iyon ay unti-unti ring naging matigas ang kanyang ugali. Mabilis siyang magsalita, maiksi ang pasyensya, at kadalasan ay nakabase sa itsura ang unang husga niya sa mga tao. Napatingin siya sa pila at doon niya nakita si Mang Ruben. Mula ulo hanggang paa ay tinignan niya ito at bahagyang napangiwi. Para sa kanya, isa na naman itong pasyenteng walang pambayad. Isa na namang aabala sa oras niya. Susunod, malakas niyang sigaw, hindi man lang tinitingnan kung sino ang tatawagin. Dahan-dahang kumilos ang pila. Ilang hakbang pa at lalapit na sana si Mang Ruben sa mesa nang biglang sumingit ang isang babaeng maayos ang bihis. Nakapantalon ito ng slacks at may dalang mamahaling bag. Hindi man lang ito pinigilan ni Nurse Carla, bagkus ay ngumiti pa siya. "Sige po ma'am, dito na po kayo," sabi niya habang inaabot ang form. Nahuminto si Mang Ruben. Napatingin siya sa harap, pagkatapos sa nurse, pero wala siyang sinabi. Bahagya lang siyang napayuko at muling naghintay. Kita sa kanyang mga mata ang lungkot, pero mas nangingibabaw ang pagtiis. Lumipas ang ilang minuto at muli siyang umusad. Ngulit nang siya na sana ang susunod, muling may pumasok na pasyente at agad na tinawag ni Nurse Carla. "Mauuna na po kayo," sabi niya tila walang pakialam sa matandang matagal nang naghihintay. Sa pagkakataong iyon, bahagyang napahawakan si Mang Ruben sa kanyang dibdib. Napapikit siya sandali, tila pinipigilan ang kirot at pagod. Ngunit nang mulmat siya ng mata, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Wala siyang ibang choice, kundi magtiis. Sa likod niya, may isang batang babae na nakaupo sa tabi ng kanyang ina na pasyente. Si Liza, 12 anyos, ay tahimik na nakamasid. Napansin niya ang matanda kanina pa. Napansin niya kung paano ito paulit-ulit na napapahinto, kung paano ito hindi pinapansin, at kung paano ito tila walang boses sa lugar na iyon. Lumipas pa ang oras at lalo pang dumami ang tao. Ang ingay sa paligid ay tila lumalakas
at ang init ay lalong nakakapagod. Si Mang Ruben ay nanatili sa kanyang pwesto, ngunit halata na ang panghihina ng kanyang katawan. Paminsan-minsan ay napapakapit siya sa bakal na railing sa gilid ng pila. Napansin muli siya ni Nurse Carla, ngunit halip na mag-alala, bahagya pa siyang napailing. Para sa kanya, isa lamang itong istorbo sa maayos na daloy ng kanyang trabaho. Kung hindi nyo kayang tumayo, umupo na lang kayo dun, sabi niya ng may halong iritasyon, sabay turo sa malayong bahagi ng waiting area na puno na rin ng tao. Mahina lang na tumanggo si Mang Ruben, kahit alam niyang wala nang bakanting upuan. Wala na siyang sinagot, wala na siyang nagreklamo. Tahimik niyang tinanggap ang lahat. Muli siyang tumingin sa harap, umaasang darating din ang kanyang pagkakataon. Sa kabila ng lahat, may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi iyon galit, hindi rin paghihiganti. Isa itong tahimik na determinasyon na tila may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroon. Habang patuloy ang pag-usad ng pila at ang walang tigil na ingay ng hospital, nanatili si Mang Ruben sa kanyang pwesto. Isang matandang hindi pinapansin ng karamihan, ngunit may dalang kwento na hindi pa alam ng mga taong nasa paligid niya. Habang patuloy ang pag-usad ng pila, mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Mang Ruben. Ang bawat minuto ay tila oras ng pagsubok sa kanyang katawan. Ramdam na niya ang unti-unting panghihina ng kanyang mga tuhod, at ang pawis sa kanyang noo ay hindi na lamang dahil sa init, kundi pati na rin sa pagod na pilit niyang itinatago. Ngunit sa kabila nito, hindi siya umaalis sa kanyang pwesto. Tahimik siyang naghihintay, umaasang darating din ang pagkakataon na siya naman ang mapapansin. Sa harap, abala si Nurse Carla sa pagtawag ng mga pasyente. Mabilis ang galaw ng kanyang kamay sa pag-aabot ng mga form, ngunit mas mabilis pa ang kanyang mata sa paghusga. Sa tuwing may lalapit na maayos ang pananamit, agad niya itong pinaprioritize. Halata ang pagbabago ng tono ng kanyang boses, nagiging magaan at may halong paggalang. Ngunit kapag ang nasa harap niya ay mukhang hirap sa buhay, bigla itong nagiging malamig at puno ng iritasyon. Muling umusad ang pila at sa wakas ay malapit na si Mang Ruben. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang lalaki na nakapolo at may suot na mamahaling relo ang dumiretso sa harap. Hindi ito pumila. Dumiretso lamang ito at agad nang tinawag ni Nurse Carla. "Sige sir, dito na po kayo," sabi niya habang nakangiti. Sandaling napahinto si Mang Ruben. Napatingin siya sa lalaking sumingit, pagkatapos ay sa nurse. Kita sa kanyang mga mata ang tanong, ngunit hindi niya ito binigkas. Sa halip, bahagya siyang napabuntong hininga at muling naghintay. Sa likod niya, napakunot ang noo ni Liza. Hindi niya naiintindihan kung bakit paulit-ulit na pinapauna ang iba, gayong kanina pa naghihintay ang matanda. Napatingin siya sa kanyang ina, ngunit abala ito sa paghawak sa tiyan, halatang may iniindang sakit. Kaya muli siyang bumaling kay Mang Ruben. "Mang, okay lang po kayo?" Mahinang tanong ni Liza. Bahagyang napalingon si Mang Ruben at ngumiti ng pilit. "Ayos lang hiha, konting hintay pa," sagot niya sa mahina ngunit kalmadong boses. Ngunit kahit pilit niyang itinatago, halata na ang kanyang panghihina. Napahawak siya sa railing at bahagyang napayuko saglit. Tila pinipigilan ng hilo na unti-unting lumalakas. Sa harap,
Muling nagsalita si Nurse Carla ng medyo mataas ang boses. "Oh, kung sino yung hindi pa kumpleto ang papel, umalis muna kayo sa pila. Huwag niyo kaming abalahin dito." Napatingin ng ilan sa pila, kabilang si Mang Ruben. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang supot at sinilip ang laman nito. Kompleto naman ang kanyang dala. Ngunit dahil sa sinabi ng nurse, tila nag-alinlangan siya. Hindi siya sigurado kung may kulang ba o wala. Muli siyang lumapit ng kaunti, ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad siyang pinutol ni Nurse Carla. "Sandali lang ha, huwag muna kayo, may mauuna lang," sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Napahinto si Mang Ruben. Ang mga salitang iyon ay parang paulit-ulit na patalim na dahan-dahang sumasaksak sa kanyang dignidad. Ngunit sa halip na magreklamo, muli siyang umatras. Tahimik siyang naghintay. Sa paligid, may ilang nakakapansin na sa nangyayari. May mga bulong-bulungan, may mga napapailing, ngunit karamihan ay nananatiling tahimik. Marahil ay dahil sanay sila o marahil ay ayaw lamang nilang madamay. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang pakiramdam ni Mang Ruben. Ang kanyang paningin ay bahagyang umiikot at ang ingay sa paligid ay tila nagiging malabo. Napahawak siya sa kanyang ulo at bahagyang napaupo sa gilid ng pila kahit walang upuan. Napansin ito ni Liza at agad siyang tumayo. Lumapit siya sa matanda at hinawak ang braso nito. "Mang, baka kailangan niyo nang umupo," sabi niya na may halong pag-aalala. Ngunit bago pa makasagot si Mang Ruben, narinig ang boses ni Nurse Carla. "Oh, kung bakit kayo nakaupo diyan? Huwag niyong harangan ng daan. Kung hindi niyo na kaya, umuwi na lang kayo," sabi nito na may halong inis. Napatigil si Liza. Hindi niya inaasahan ng ganong salita. Napatingin siya sa nurse, pagkatapos ay kay Mang Ruben na tila lalong nanliit sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahang tumando si Mang Ruben at pilit na tumayo muli, kahit halata na ang hirap sa kanyang katawan. Muli siyang pumila, muli siyang naghintay, at muli niyang tinanggap ang lahat ng trato sa kanya nang walang imik. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na nagsisimulang mabuo sa paligid. Isang tahimik na tensyon na unti-unting lumalakas, na tila may mangyayaring hindi inaasahan. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Mang Ruben. Patuloy na naghihintay na parang may hinahabol na mas mahalaga kaysa sa sarili niyang pagod. Habang patuloy ang ingay at galaw sa loob ng ospital, mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Mang Ruben. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa gilid at ang mga boses sa paligid ay tila lumalabo. Kahit pilit niyang pinipigilan, hindi na niya maitago ang panghihina ng kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na supot at ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi maipaliwanag na kirot. Muli siyang umusad sa pila, ngunit sa pagkakataong iyon, tila hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang balanse. Bigla siyang napahawak sa railing at ilang segundo lamang ang lumipas ay tuluyan siyang napaupo sa sahig. Hindi ito dramatiko, hindi ito malakas na pagbagsak. Isa itong tahimik na pagbigay ng katawan sa pagod na matagal na niyang kinikimkim. Napatingin ng ilang tao sa paligid, may mga napakunot ang noo, may mga napahinto sa kanilang ginagawa, ngunit karamihan ay nanatiling nakamasid lamang.
walang agad lumapit. "Mang," mahinang tawag ni Liza habang agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Mabilis siyang lumapit kay Mang Ruben at hinawakan ng kanyang braso. "Okay lang po kayo?" Bahagyang napalingon si Mang Ruben, ngunit hindi agad nakasagot. Ang kanyang mga mata ay tila nawawalan ng focus. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa ulirat. Sa halip na tulong, ang unang narinig nila ay ang boses ni Nurse Carla na muli na namang may halong iritasyon. "Oh, ano na naman yan? Bakit kayo nakaupo sa sahig? Nakaharang kayo sa daan?" Sabi niya habang nakatayo sa likod ng mesa, hindi man lang lumalapit. May ilang pasyente ang napatingin sa nurse, tila nagulat sa tono nito. Ngunit si Mang Ruben ay nanatiling tahimik. Pilit niyang iginiya ang sarili para makatayo, ngunit hindi niya magawa. "Pasensya na po," mahinang sabi niya halos pabulong. Ngunit hindi pa doon natapos ang salita ni Nurse Carla. "Kung hindi niyo kalang pumila, wag na kayong pumunta dito. Hindi kami babysitter dito." Dagdag pa niya na tila walang pakialam sa kalagayan ng matanda. Sa pagkakataong iyon, mas lalong naramdaman ni Liza ang inis at lungkot. Hindi niya naiintindihan kung bakit ganito ang trato sa isang matanda na halatang may sakit. Agad siyang lumingon sa paligid, tila naghahanap ng kahit sino na tutulong, ngunit karamihan ay umiiwas ng tingin. Walang ibang gumalaw kundi siya. Tumakbo siya sa gilid kung saan may dispenser ng tubig at kumuha ng baso. Mabilis siyang bumalik kay Mang Ruben at inabot ang tubig. "Mang, inom po kayo," sabi niya nang may pag-aalala. Dahan-dahang kinuha ni Mang Ruben ang baso. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapit ito sa kanyang labi. Uminom siya ng kaunti at bahagyang napapikit. Tila kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, may ilang tao ang nagsimulang bulungan. Kawawa naman yung matanda. Bakit hindi man lang tulungan? Grabe naman yung nurse. Ang mga bulong ay hindi malakas, ngunit sapat na para maramdaman ang pagbabago sa paligid. Unti-unting nabubuo isang tahimik na pagkakadismaya. Ngunit si Nurse Carla ay tila hindi naaapektuhan. Nakapamewang siya habang nakatingin sa matanda, halatang naiinis sa abalang dulot nito. "Oh, kung tapos na kayo dyan, tumayo na kayo. Marami pang naghihintay." Sa kabila ng lahat, pinilit ni Mang Ruben na tumayo. Hawak ang railing at alalay ni Liza, dahan-dahan siyang umangat. Halata ang hirap sa bawat galaw, ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagsalita laban sa nurse. Tahimik niyang tinanggap ang lahat. Habang nakatayo muli sa pila, bahagyang napayuko si Mang Ruben. Ang kanyang paghinga ay mabagal at mabigat, ngunit may kakaibang katatagan sa kanyang postura. Para bang kahit gaano siya pahinain ng katawan, may isang bagay sa loob niya na hindi sumusuko. Sa gilid, patuloy na nakamasid si Liza. Hindi niya maiwasang mapahigpit ang hawak ng baso na kanina niyang ginamit. Sa murang edad, nararamdaman niya ang mali sa nangyayari kahit hindi niya ito maipaliwanag ng buo. Ang esenang iyon ay hindi malakas, hindi dramatiko, ngunit may bigat. Isang matanda na halos hindi na makatayo, isang batang kusang tumulong, at isang nurse na patuloy na walang pakialam. At sa gitna ng isang lugar na dapat sana ay puno ng pag-aalaga, may isang sitwasyon na unti-unting naglalantad ng kakulangan ng malalasakit.
At sa likod ng tahimik na pagtitiis ni Mang Ruben, may isang bagay na hindi pa alam ng lahat. Isang katotohanan na kapag nabunyag ay magpapabago sa lahat. Matapos ang ilang minutong muling pagtayo sa pila, sa wakas ay natawag din ang pangalan ni Mang Ruben. Mahina ngunit malinaw ang pagkakabigkas ni Nurse Carla na tila walang anumang pagbabago sa kanyang tono. Para bang ang nangyari kanina ay isang maliit na abala lamang na agad niyang nakalimutan. Dahan-dahang lumapit si Mang Ruben sa mesa, hawak ang kanyang supot at pilit inaayos ang sarili upang hindi mahalata ang kanyang panghihina. Pagdating niya sa harap, hindi man lang siya tinignan ng maayos ng nurse. Nakayuko ito sa pag-aayos ng mga papel at tila abala sa pag-check ng mga form. "Anong kailangan mo?" tanong ni Nurse Carla, diretso at walang kahit anong lambing sa boses. Bahagyang napahinto si Mang Ruben bago sumagot. "Magpapa-check up lang po sana. Nahihilo kasi ako nitong mga nakaraang araw." Mahinahon niyang sagot. Hindi agad sumagot ang nurse. Kinuha nito ang supot mula sa kamay ng matanda at binuksan ng walang paalam. Isa-isa niyang tinignan ang laman nito, saka bahagyang napailing. "Ganito ba kayo magdala ng papeles? Ang gulo-gulo," sabi niya, sabay lapag ng mga dokumento sa mesa. "Ayusin niyo muna yan bago kayo pumunta dito." Napayoko si Mang Ruben at agad na sinubukang ayusin ang kanyang mga papel. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinapantay ang mga reseta at ID. Hindi siya sumagot, kahit ramdam niyang unti-unting nasasaktan ang kanyang damdamin sa bawat salitang ibinabato sa kanya. Sa gilid, may ilang staff ang napapatingin sa eksena. Si Nurse Jessa, isang mas batang nurse na nakatalaga sa kabilang counter, ay napakunot ang noo. Napansin niya ang pagtrato ni Nurse Carla, ngunit nanatili siyang tahimik. Alam niyang mahirap sumabat, lalo na kung mas senior ang kausap. "Bilis-bilisan niyo nga," dagdag pa ni Nurse Carla habang nakapamilwang. "Hindi lang kayong pasyente dito." Dahan-dahang tumanggo si Mang Ruben. Matapos ayusin ang mga papel, iniabot niya ito muli. Sa pagkakataong iyon, mas maingat na niyang hawak ang mga ito, na parang natatakot na muli itong maliitin. Tinanggap iyon ng nurse at mabilis na tinignan. "Kulang pa kayo ng updated ID. Luma na to," sabi niya habang tinuturo ang isang card. "Yan na po kasi ang meron ako," sagot ni Mang Ruben, halos pabulong. Napailing si Nurse Carla. "Hay nako, ang hirap talaga kapag hindi prepared. Sige, maupo ka muna doon. Hintayin mo kung may tatanggap pa sa'yo." Tinuro niya ang isang bahagi ng waiting area na halos wala ng bakanting upuan. Halatang wala siyang balak tulungan pa ang matanda. Sa kabila nito, tumanggo lamang si Mang Ruben. Wala siyang lakas para makipagtalo at tila hindi iyon ang kanyang ugali. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa tinuro ng nurse. Habang naglalakad, napansin niya ang ilang mata na nakatingin sa kanya. May awa, may galit, ngunit karamihan ay tahimik lamang. Para bang lahat ay may gustong sabihin, ngunit walang lakas ng loob na gawin iyon. Sa wakas, nakakita siya ng maliit na espasyo sa gilid ng isang bangko. Hindi ito ganap na upuan, ngunit sapat para siya ay makasandal. Dahan-dahan siyang naupo. Inilapag ang kanyang supot sa kanyang tabi at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay mabagal at mabigat. Ang kanyang katawan ay tila sumuko na sa pagod, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling gising. May kung anong iniisip si Mang Ruben, isang lalim ng pagninilay na hindi mababasa sa simpleng tingin. Sa kabilang banda, patuloy ang trabaho ni Nurse Carla na tila walang nangyari, ngunit sa paligid niya, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ng mga tao. Si Nurse Jessa ay napatingin muli kay Mang Ruben at sa pagkakataong iyon, may halong pag-aalala na ang kanyang ekspresyon. Hindi na siya makapakali. Alam niyang may mali, ngunit pinipili pa rin niyang manatili sa kanyang pwesto. Sa gilid naman,
Si Liza ay tahimik, ngunit hindi maalis ang tingin sa matanda. Hawak pa rin niya ang baso na ginamit kanina at sa kanyang murang isip may tanong na hindi niya masagot. Bakit ganito ang trato sa isang taong halatang may sakit? Habang ang oras ay patuloy na tumatakbo, nanatiling tahimik si Mang Ruben. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtaasa ng boses. Sa halip, pinili niyang maghintay kahit sa paraang natila unti-unti na siyang umuubos. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, may isang matibay na bagay na hindi pa nasisira. Isang dignidad na kahit paulit-ulit na natatapakan ay nananatiling buo. At sa mga susunod na sandali, ang katahimikang iyon ang magsisilbing simula ng pagbabagong hindi inaasahan ng lahat. Lumipas ang ilang sandali na tila mabagal ang galaw ng oras para kay Mang Ruben. Nakasandal siya sa gilid ng upuan, bahagyang nakapikit at pinipilit na panatilihing maayos ang kanyang paghinga. Sa paligid niya ay patuloy ang ingay ng ospital, ngunit para sa kanya ay tila nagiging malayo ang lahat. Ang pagod sa kanyang katawan ay ramdam-maramdam, ngunit hindi pa rin siya umaalis. May dahilan kung bakit siya nananatili at iyon ang pilit niyang pinanghahawakan. Sa kabilang bahagi ng lobby, may isang lalaking bagong dating. Nakaputing coat, maayos ang postura at may dalang clipboard. Si Dr. Adrian Reyes, isang kilalang doktor sa ospital na madalas igalang ng kapwa staff dahil sa kanyang propesyonal na ugali at maayos na pakikitungo sa pasyente. Hindi siya tulad ng iba na mabilis magalit o mawalan ng pasensya. Tahimik ngunit mapagmatsyag siya. Habang naglalakad siya papunta sa nurses station, napansin niya ang kakaibang tensyon sa paligid. May mga pasyenteng nagbubulungan, may mga staff na tila nagkakatiginan. Hindi ito pangkaraniwang eksena na sanay na siya. Huminto siya sandali at tumingin sa direksyon ng mga pasyente at doon niya nakita si Mang Ruben. Napatigil siya. May kung anong pamilyar sa mukha ng matanda. Hindi agad niya matukoy kung saan niya ito nakita, ngunit malinaw na may koneksyon. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi nagmamadali, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang mga hakbang. Pagdating niya sa harap ni Mang Ruben, bahagya siyang yumuko. "Mang, ayos lang po ba kayo?" Tanong niya sa mahinang boses. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mang Ruben at napatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng liwanag sa mga mata niya, kahit bahagya lamang. Medyo nahihilo lang," sagot niya. Hindi na nagdalawang isip si Dr. Adrian. Agad siyang tumingin sa paligid at tinawag ang isang staff. "Pakikuha nga ng wheelchair, dito." Utos niya, kalmado ngunit may otoridad. Narinig iyon ni Nurse Carla mula sa kanyang pwesto. Napatingin siya at nakita si Dr. Adrian na nakatayo sa harap ng matanda. Bahagya siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan na papansinin pa ito ng doktor. Lumapit siya, pilit na inaayos ang kanyang postura. "Dok, marami pa pong pasyente, pwede naman pong maghintay yan," sabi niya, na tila sinusubukang ipakita na kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit hindi siya pinansin agad ni Dr. Adrian. Nakatingin lamang siya kay Mang Ruben, sinusuri ang kanyang kalagayan. "Ilang oras na po kayong naghihintay?" tanong niya. "Matagal na rin, hindi ko na po alam kung anong oras ako dumating," sagot ng matanda. Bahagyang napakunot ang noo ng doktor. Hindi niya nagustuhan ang narinig. Sa kanyang pangangarawan, alam niyang hindi dapat umaabot sa ganito
ang paghihintay ng isang pasyente may ganitong kondisyon. Dumating ang wheelchair at maingat na tinulungan si Mang Ruben na umupo. Hindi siya pinabayaan ni Dr. Adrian. Siya mismo ang nag-alalay sa matanda na tila isang taong may malalim na respeto sa kanyang harapan. Sa gilid, hindi makapaniwala si Nurse Carla. Ibang-iba ang trato ng doktor sa matandang kanina pa niyang minamaliit. Unti-unting pumasok ang taba sa dibdib niya. Dalhin natin siya sa loob, i-priority na ito, sabi ni Dr. Adrian. Dok, marami pong nakapila, tangkang pagsingit ni Nurse Carla. Doon siya unang tinignan ng doktor. Hindi galit ang kanyang muka, ngunit seryoso. Nakita mo ba ang kalagayan niya? Tanong niya. Napatahimik si Carla. Hindi siya agad nakasagot. Hindi lahat ng pasyente pare-pareho ang pangangailangan. May mga mas nangangailangan ng agarang atensyon. Sa mga sandaling iyon, napansin ng ibang staff ang nangyayari. Si Nurse Jessa ay napabuntong hinga. Tila may konting ginhawa na ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, may kumikilos na. Habang itinutulak ang wheelchair papunta sa loob, napansin ni Dr. Adrian ang pangalan sa hawak na dokumento ni Mang Ruben. Huminto siya sandali at muling tumingin sa matanda. Ruben Santos? Basa niya. Bahagyang tumanggi ang matanda. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng nag-click sa isip ng doktor. Ang pangalang iyon ay hindi basta-basta. Narinig na niya ito dati at hindi sa simpleng paraan. Ngunit hindi pa siya sigurado. Hindi niya muna ito binanggit. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pag-aalalay sa matanda. Ngunit mas naging maingat siya, mas naging mapagmatsyag. Sa likod nila, naiwan si Nurse Carla na tila hindi makapakali. Ang simpleng eksena na akala niya ay walang halaga ay unti-unting nagiging isang sitwasyon na hindi niya inaasahan. At sa bawat segundo na lumilipas ay mas lalong lumalakas ang kutob niya na may mas malalim pang dahilan kung bakit iba ang tingin ng doktor sa matandang iyon. At sa gitna ng lahat, si Mang Ruben ay nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang pagbabago. Hindi iyon galit, kundi isang tahimik na paghihintay. Para bang alam niyang darating din ang sandali na ang katotohanan ay lalabas sa kanila. At kapag nangyari iyon, walang makakapigil sa epekto nito sa lahat na naroon. Pagpasok ni Mang Ruben sa loob ng examination area, kapansin-pansin ang pagbabago ng paligid. Mas tahimik, mas maayos, at mas malamig ang hangin kumpara sa magulong lobby. Dahan-dahang itinulak ni Dr. Adrian ang wheelchair papunta sa isang bakanting cubicle habang ang ibang staff ay napapatingin sa kanila. Hindi pangkaraniwan na personal na mag-alalay ang isang doktor sa isang pasyente, lalo na sa dami ng ginagawa sa ospital. Maingat na tinulungan ni Dr. Adrian si Mang Ruben na makaupo sa kama. Dito muna po kayo, Mang Ruben. Aasikasuhin ko kayo agad. Sabi niya sa mahinahong tono. Tumanggo lamang ang matanda, halatang pagod, ngulit may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Habang kinukuha ng doktor ang stethoscope at ilang kagamitan, muli niyang sinilip ang hawak na dokumento ng matanda. Ang pangalan na Ruben Santos ay malinaw na nakasulat, kasama ang ilang lumang record ng check-up. Ngunit hindi iyon ang pumukaw sa kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na logo sa gilid ng papel. Logo iyon ng foundation na matagal na niyang naririnig sa ospital. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang binalikan sa isip ang mga meeting na dinaluhan niya nung mga nakaraang buwan. May isang pangalan na palaging nababanggit ng hospital director sa tuwing pinag-uusapan ang mga donasyon at proyekto ng ospital. Isang taong bihira raw magpakita, ngunit malaki ang naitulong sa pagpapagawa ng mga bagong ward,
pagbili ng kagamitan, at pagpapabuti ng serbisyo. At ang pangalang iyon ay kapareho ng nasa harap niya ngayon. Bahagyang napalingon si Dr. Adrian kay Mang Ruben na tahimik lamang na nakaupo. Hindi ito mukhang isang mayaman o kilalang tao. Simple ang suot, payat ang katawan, at halatang pagod sa buhay. Ngulit sa mga sandaling iyon, unti-unti nabubuo ang isang katotohanan na hindi niya inaasahan. "Matagal na po ba kayong nagpapatingin dito, Mang Ruben?" Tanong niya. Pilit na pinananatiling normal ang kanyang boses. "Paminsan-minsan lang, iho. Hindi rin ako madalas pumunta. Ayoko rin kasi makaabala." Sagot ng matanda. May kakaibang dating ang sagot na iyon. Hindi iyon karaniwang sinasabi ng isang pasyente. Karamihan ay naghahanap ng tulong, ngulit ang matandang ito ay tila mas iniisip pa ang abala sa iba kaysa sa kanyang mismong kalagayan. Sa labas ng cubicle, biglang nagkaroon ng bahagyang pagkilos. Dumating ang hospital director, si Mr. Eduardo Villanueva, kasama ang isa pang administrative staff. Hindi siya madalas bumaba sa ganitong bahagi ng ospital, kaya agad itong napansin ng mga nurse. "Director, nandito po kayo?" Gulat na tanong ni Nurse Jessa. Hindi sumagot agad si Mr. Villanueva, tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Mabilis siyang naglakad papunta sa loob at nang makita niya ang cubicle kung saan naroon si Mang Ruben, agad siyang tumigil. "Hindi maaaring," mahinang bulong. Dahan-dahang lumapit siya at nang tuluyang makita ang matanda, agad siyang nagbango ng ekspresyon. Ang dating seryosong mukha ay napalitan ng isang malinaw na paggalang. "Sir Ruben," tawag niya na may halong pagkamangha at pag-aalala. Napalingon si Dr. Adrian. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagkaroon ng linaw ang kanyang kutob. Dahan-dahang tumingin si Mang Ruben kay Mr. Villanueva. Bahagya siyang numiti, tila hindi nagulat sa pagdating nito. "Eduardo," mahinahong sagot. Sa labas, napahinto si Nurse Carla na kanina pa nakamasid. Nang narinig niya ang paraan ng pagtawag ng director sa matanda, tila may lamubing tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan ang ganitong esena. "Sir, nandito po kayo? Bakit hindi niyo po agad sinabi?" Tanong kay Mr. Villanueva habang limalapit. "Hindi na kailangan. Pasyente nang naman ako ngayon." Sa mga salitang iyon, lalong tumindi ang katahimikan sa paligid. Ang simpleng matandang kanina lang ay walang pinapansin, ay siyang kalang taong matagal nang nagbibigay buhay sa ospital na iyon. At ang katotohanan iyon ay magsisimula ng pagbabagong hindi na kayang pidilan ng kahit sino. Pagkalabas ng balita sa loob ng examination area, mabilis itong kumalat hanggang sa lobby. Ang dating maingay at magulong paligid ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Hindi man ganap na tumigil ang galaw ng ospital, ramdam ang pagbabago sa bawat tingin at bulong ng mga tao. Lahat ay tila may iisang iniisip, at iyon ay ang katotohanang kabubunyag pa lamang. Sa loob ng cubicle, nanatiling kalmado si Mang Ruben habang nakaupo. Katabi niya si Dr. Adrian at si Mr. Villanueva, na kapwa may seryosong ekspresyon. Hindi ito ang karaniwang eksena sa isang pasyente. Walang pagmamataas sa matanda, ngunit ang respeto sa kanya ay malinaw na nararamdaman. Sa labas, si Nurse Carla ay nakatayo pa rin sa kanyang pwesto, ngunit halatang hindi na siya makapakali. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang isip ay puno ng alaala ng kanyang mga sinabi at ginawa kanina. Isa-isa niyang naaalala kung paano niya pinagsabihan ng matanda, kung paano niya ito pinaghintay, at kung paano niya ito binaliwala. "Mang Ruben? Donor?" Mahina niyang bulong sa sarili na tila hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Hindi nagtagal,
lumabas si Mr. Villanueva mula sa cubicle at tumingin sa paligid. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng bigat sa sitwasyon. Tumigil ang ilang staff sa kanilang ginagawa at napatingin sa kanya. "Nurse Carla?" Tawag niya. Malinaw at seryoso ang tono. Parang napako sa kinatatayuan si Nurse Carla. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay mabigat. Ramdam niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid, at sa bawat hakbang ay parang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. "Sir?" Mahinang tugon niya, hindi na kasing tapang ng kanina. Tumingin sa kanya si Mr. Villanueva, diretso at walang halong emosyon. "Ano ang nangyari kanina?" Hindi agad nakasagot si Nurse Carla. Napalunok siya at pilit na hinahanap ang tamang salita. "Sir, marami po kasing pasyente. Hindi ko po agad napansin." "Hindi mo napansin?" Putol ng direktor, bahagyang tumaas ang boses. Ilang oras siyang naghihintay. Nakita ng lahat ang nangyari. Natahimik ang paligid. Walang kahit sino ang nagsalita. Ang mga mata ng mga staff ay nakatuon kay Nurse Carla, at ang ilan ay bahagyang napayuko. Sa gilid, si Nurse Jessa ay dahan-dahang lumapit. Hindi siya sanay magsalita laban sa kasamahan, ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang kailangan niyang maging tapat. "Sir, nakita ko po ang nangyari. Ilang beses pong pinasingit ang ibang pasyente. Hindi po siya agad tinulungan kahit nahihilo na." Napatingin si Mr. Villanueva kay Nurse Jessa at bahagyang tumanggo. Pagkatapos ay muli niyang binalik ang tingin kay Nurse Carla. "May iba pa bang nakakita?" May ilang pasyente ang nagtaas ng kamay. Isa na rito ang isang lalaking nasa pila kanina. "Sir, totoo po yun. Matagal na pong naghihintay yung matanda. Pinagsabihan pa siya." Ang bawat salitang iyon ay parang unti-unting nagpapabigat sa sitwasyon. Hindi na kayang itago ang katotohanan. Napayuko si Nurse Carla. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mga dahilan ay tila nawalan ng halaga sa harap ng mga patunay. Sa loob, si Mang Ruben ay tahimik lamang, ngunit naririnig niya ang mga nangyayari sa labas. Hindi siya lumabas, hindi siya sumabat. Pinili niyang manatiling kalmado. Makalipas ng ilang sandali, lumabas si Dr. Adrian at lumapit sa direktor. "Sir, stable na po siya. Kailangan lang ng agarang pahinga at pagsusuri." Tumanggo si Mr. Villanueva, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Nurse Carla. Ang ospital na ito ay itinayo para maglingkod. Malinaw at mabigat ang bawat salita. Hindi na nakatingin si Nurse Carla. Nakayuko na siya at ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsisisi. Hindi mahalaga kung sino ang pasyente. Mayaman man o mahirap, pareho silang dapat tratuhin ng may respeto. Walang sumagot. Walang gumalaw. Sa sandaling iyon, malinaw na ang lahat. Ang nurse na kanina ay may kontrol sa sitwasyon ay ngayon nakatayo, walang masabi at nakayuko sa harap ng katotohanan. Sa loob, si Mang Ruben ay bahagyang napapikit. Hindi niya kailangan magsalita para maramdaman ang epekto ng nangyari. Ang katahimikan niya ay sapat na para ipakita ang bigat ng sitwasyon. At sa gitna ng eksenang iyon, nagsimulang bumago ang ihip ng hangin sa ospital. Ang simpleng araw na puno ng karaniwang problema ay naging aral na hindi madaling makakalimutan ng lahat na nakasaksi. Nanatiling mabigat ang hangin sa loob ng ospital matapos ang nangyaring komprontasyon. Wala nang naglakas loob na magsalita at ang dating abalang paligid ay tila naging maingat sa bawat galaw. Sa gitna ng katahimikan,
Malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na maiiwasan. Lumapit si Mr. Villanueva kay Nurse Carla na nakatayo pa rin at hindi maitaas ang tingin. Sumunod ka sakin, mahinahon ngunit mariing utos niya. Walang nagawa si Nurse Carla kundi sumunod. Ramdam niya ang bawat titig ng mga tao habang naglalakad siya papunta sa opisina ng direktor. Sa bawat hakbang, tila unti-unting lumulubog ang kanyang pakiramdam. Ang dating kumpiyansa sa sarili ay napalitan ng kaba at pagsisisi. Sa loob ng opisina, agad na pinaupo si Nurse Carla. Tahimik lamang si Mr. Villanueva habang kinukuha ang telepono at tumawag sa Human Resources. Pakiakyat ang HR officer, may urgent concern tayo, sabi niya. Hindi nagtagal, dumating si Miss Delgado, ang HR officer ng ospital. Bitbit niya ang kanyang folder at seryoso ang muka, tila alam na may mabigat na usapin. Anong nangyari, sir? Tanong niya. Hindi na pibaligoy-ligoy ni Mr. Villanueva ang kanyang paliwanag. Detalyado niyang inilahad ang nangyari mula sa pagdating ni Mang Ruben, ang matagal na paghihintay nito, hanggang sa hindi makatauhang pagtrato na nasaksihan ng maraming tao. Tahimik lamang si Nurse Carla habang naririnig ang bawat salita. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang bawat pangyayari ay malinaw na nakaukit sa kanyang isip at alam niyang wala na siyang maipapaliwanag na sapat upang baguhin ang sitwasyon. May mga testigo ba? Tanong ni Miss Delgado. Oo, sagot ng direktor. Ilang staff at pasyente ang nagpatunay. Tumanggo si Miss Delgado at isinulat ang ilang detalye. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nurse Carla. May gusto ka bang sabihin? Saglit na natahimik si Nurse Carla. Pinilit niyang magsalita, ngulit mahina ang kanyang boses. Nagkamali po ako, hindi ko po sinasadya na umabot sa ganito. Sabi niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay paglabag sa tungkulin mo bilang nurse. Hindi na nakasagot si Nurse Carla. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, nagsalita si Miss Delgado. Base sa mga nakalakap na impormasyon, malinaw na may negligence at unprofessional conduct na nangyari. Ito ay may kaukulang parusa ayon sa policy ng ospital. Huminga ng malalim si Mr. Villanueva bago magsalita. Effective immediately, ikaw ay suspended habang isinasagawa ang formal investigation. Bahagyang napaangat ang ulo ni Nurse Carla, tila umaasang may pag-asa pa. Ngunit hindi pa tapos ang sinabi ng direktor, at base sa bigat ng insidente, may malaking posibilidad na ito ay magresulta sa termination. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang loob ni Nurse Carla. Ang salitang iyon ay parang sampal sa kanya, hindi lamang sa trabaho, kundi sa kanyang pagkatao. Hindi niya inaasahan na ang isang araw na akala niya ay karaniwan lamang ay magdadala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Tahimik siyang napayuko. Wala na siyang lakas para magsalita pa. Samantala, sa labas ng opisina, unti-unting kumakalat ang balita. Ang mga staff ay nag-uusap-usap, ang ilan ay nagulat, ang iba naman ay tila napaisip. Ang nangyari ay hindi na lamang isang insidente, kundi isang paalala sa lahat. Sa loob ng examination room, tahimik na nakahiga si Mang Ruben habang inaasikaso ni Dr. Adrian. Maingat niyang kinukuha ang blood pressure at sinusuri ang kalagayan ng matanda. Medyo mataas po ang BP ninyo. Kailangan po nating bantayan, sabi ng doktor. Tumanggo lamang si Mang Ruben. Salamat iho, mahinahon niyang sinagot. Hindi na binanggit ng doktor ang nangyari sa labas. Sa halip, pinili niyang ituon ang atensyon sa kalagayan ng pasyente. Ngunit sa kanyang isip,
malinaw ang epekto ng nangyari. Sa sandaling iyon, ang ospital ay hindi na katulad ng dati. May nagbago. Isang pangyayari ang nagmulat sa marami at isang pagkakamali ang naging dahilan upang paalalahanan ang lahat sa tunay na kahulugan ng kanilang tungkulin. At habang tahimik na nagpapahinga si Mang Ruben, ang desisyong ginawa ng pamunuan ay nagsimulang maglatag ng bagong direksyon para sa ospital. Isang direksyon na hindi lamang nakatuon sa serbisyo, kundi sa tunay na malasakit sa bawat taong dumarating, anuman ang kanilang estado sa buhay. Matapos ang naging desisyon ng pamunuan, unti-unting bumalik sa normal ang galaw ng ospital, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. Ang bawat staff ay tila mas maingat na sa kanilang kilos, at ang mga pasyente ay mas mapagmasid na sa kanilang paligid. Ngunit sa loob ng isang silid kung saan nagpapahinga si Mang Ruben, may isa pang mahalagang sandali ang naghihintay. Nakaupo si Mang Ruben sa gilid ng kama habang kausap si Dr. Adrian at si Mr. Villanueva. Ang kanyang itsura ay mas maayos na kumpara kanina, ngulit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay malinaw at kalmado. Sir Ruben, mahinahong panimula ni Mr. Villanueva. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa nangyari, hindi po ito ang uri ng serbisyong nais naming ibigay. Bahagyang ngumiti si Mang Ruben, isang simpleng ngiti na walang halong galit. Alam ko naman na hindi ganyan ang layunin ng ospital, sagot niya. Hindi ko rin kayo sinisisi. Magkatinginan ang doktor at ang direktor. Hindi nila inaasahan ang ganitong tugon mula sa isang taong malinaw na nakaranas ng hindi magandang trato. Pero sir, malaking bagay po ang nangyari. Kung hindi po namin ito aayusin, mawawala ang tiwala ng mga tao. Dagdag ni Dr. Adrian. Tumanggo si Mang Ruben. Tama ka, iho. Pero hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang sagutin ng galit, sabi niya. Minsan, kailangan lang ipaalala kung ano ang tama. Sa mga salitang iyon, mas lalong lumalim ang katahimikan sa silid. Hindi iyon pangkaraniwang pananaw, lalo na sa sitwasyong tulad nito. Ilang taon na rin akong tumutulong sa ospital na ito, hindi dahil may sobra ako, kundi dahil alam ko kung gaano kahirap ang walang matakbuhan kapag may sakit ka. Napayuko si Mr. Villanueva. Alam niyang totoo iyon. Maraming pasyente ang umaasa sa ospital na ito at ang tulong ni Mang Ruben ay naging malaking bahagi ng kanilang kakayanang maglingkod. Kanina, hindi ko sinabi kung sino ako. Gusto ko lang maranasan kung paano tratuhin ang isang ordinaryong pasyente. Napatingin si Dr. Adrian. At ano po ang nakita ninyo? Tanong niya. Sandaling natahimik si Mang Ruben bago sumagot. May mga mababait, may malasakit, pero may ilan din na nakakalimot kung bakit sila nandito, sabi niyang nang mahinahon. Sa labas ng silid, may ilang staff na nakikinig. Hindi man nila sinasadya, ngunit ang mga salitang iyon ay malinaw na tumatama sa kanila. Hindi ko nais na may matanggal sa trabaho dahil sa akin, patuloy ni Mang Ruben. Ang nais ko lang ay matuto ang lahat, dahil ang bawat pasyente na pumapasok dito may daladalang takot, pag-asa at sakit. Hindi na nila kailangang pangmaranasan ang pangmamaliit. Napabuntong hininga si Mr. Villanueva. Sir Ruben, sisiguraduhin ko pong hindi na ito mauulit, sabi niya. Ngumiti muli ang matanda. Hindi sapat ang pangako, iho. Kailangang itong ipakita sa gawa. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, humiling si Mang Ruben na makausap ang ilang staff, kabilang si Nurse Carla. Bagamat may alinlangan, pumayag si Mr. Villanueva. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang pumasok si Nurse Carla sa silid. Nakayuko ang kanyang ulo
at halatang mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya ang nurse na kanina ay may kumpiyansa sa sarili. Sa halip, isa siyang taong humaharap sa bunga ng kanyang pagkakamali. Tumigil siya sa harap ni Mang Ruben. Hindi niya kayang tumingin ng diretsyo. "Pasensya na po," mahinang sinabi niya. Tahimik na tumingin sa kanya si Mang Ruben. Hindi iyon kapirasong galit, ngulit may lalim na hindi madaling basahin. "Bakit mo pinili ang trabahong ito?" tanong niya. Nagulat si Nurse Carla. Hindi niya inaasahan ang tanong. Sandali siyang natahimik bago sumagot. "Para po makatulong, para po mag-alaga ng may sakit," sabi niya. Tumanggo si Mang Ruben. "Iyon ang huwag mong kalimutan," sabi niya. "Hindi pera, hindi posisyon, kundi ang dahilan kung bakit ka nagsimula." Unti-unti napaluha si Carla. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali, hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa katotohanan. Ang respeto, dagdag ni Mang Ruben, hindi pinipili kung sino ang bibigyan. Ibinibigay iyon sa lahat. Sa sandaling iyon, walang nagsalita. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang tumimo sa puso ng lahat ng naroon. At habang tahimik na bumabalik si Carla sa labas ng silid, dala-dala niya ang isang aral na mas mabigat pa sa anumang parusa. Samantalang si Mang Ruben ay nanatiling kalmado, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Matapos ang mga nangyari, hindi na muling naging katulad ng dati ang San Gabriel Medical Center. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa galaw ng ospital. Hindi ito agad-agad, ngunit malinaw ang direksyon. Ang simpleng pangyayari na nagsimula sa isang matandang pasyente ay naging mitya ng mas malalim na pagninilay sa bawat isa. Nagkaroon ng emergency meeting ang pamunuan kasama ang lahat ng staff. Sa conference room, tahimik na nakaupo ang mga nurse, doktor at administrative personnel. Hindi na ito ang karaniwang meeting na puno ng updates at schedules. Sa pagkakataong iyon, mas mabigat ang layunin. Nakatayo sa harap si Mr. Villanueva, hawak ang mikropono, ngunit hindi agad nagsasalita. Tila pinipili niya ang tamang salita. Sa kanyang likod ay isang simpleng presentation na hindi puno ng numero, kundi ng mga salita tulad ng respeto, malasakit at dignidad. Ang nangyari nitong mga nakaraang araw ay isang paalala, panimula niya. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa ating lahat. Tahimik ang lahat, walang kumikibo. Hindi sapat na marunong tayong magtrabaho. Kailangan marunong din tayong umunawa, dagdag niya. Ang bawat pasyente na pumapasok dito ay may dalang kwento at responsibilidad natin na hindi iyon maliitin. Sa isang sulok, nakaupo si Nurse Carla. Tahimik, nakayuko at nakikinig. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang ipaalala sa lahat ang dahilan ng meeting na iyon. Matapos ng ilang sandali, si Dr. Adrian naman ang nagsalita. Bilang mga healthcare workers, hindi lang katawan ng ginagamot natin, pati ang takot at pag-asa ng mga pasyente. Sabi niya, kapag nawala ang respeto, nawawala ang tiwala. Isa-isa niyang tinignan ang mga kasamahan. Hindi siya galit, ngulit malinaw ang kanyang mensahe. Bilang bahagi ng pagbabago, nagpatupad ang ospital ng bagong training program para sa lahat ng staff. Hindi ito tungkol sa technical skills, kundi sa tamang pakikitungo sa pasyente. May mga seminar tungkol sa empathy. May mga role-playing scenarios kung saan kailangang ilagay ng staff ang sarili sa sitwasyon ng pasyente. At may mga open forum kung saan malayang na ibabahagi ang mga karanasan. Sa unang araw ng training, may isang simpleng aktibidad.
Pinapikit ang lahat at pinakinggan ang isang recorded na kwento ng isang pasyente na nakaranas ng pangmamaliit. Walang pangalan, walang mukha, ngunit ramdam ang sakit sa bawat salita. Maraming napaluha, hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa realization. Si Nurse Carla ay tahimik lamang na nakaupo. Habang pinakikinggan ng kwento, unti-unti niyang naaalala ang kanyang ginawa. Hindi niya maiwasan mapahawak sa kanyang dibdib na tila mabigat ang kanyang nararamdaman. Matapos ang training, kapansin-pansin ang pagbabago sa mga staff. Mas mahinahon na ang tono ng boses, mas maingat sa pakikitungo at mas handang makinig. Hindi ito perpekto, ngunit may malinaw na pag-unlad. Sa reception area kung saan nagsimula ang lahat, makikita ang bagong sistema. May staff na nakatalaga upang tumulong sa mga matatanda at may kapansanan. May malinaw na pila at mas organisadong proseso. Ang mga nurse ay mas nakangiti, hindi pilit, kundi mula sa isang bagong pag-unawa. Isang araw, bumalik si Liza kasama ang kanyang ina para sa follow-up check-up. Pagpasok pa lang nila, agad silang sinalubong ng isang staff. "Good morning po, tulong po kami?" tanong nito. Napangiti si Liza. Iba na ang pakihamdam ng lugar. Habang nakaupo sila, napansin niya ang isang matandang babae na papasok. Agad itong inalalay ng isang nurse at inabutan ng tubig. Walang sigaw, walang iritasyon. Tahimik na napatingin si Liza sa paligid. Hindi man niya lubos maintindihan ng lahat, ramdam niya na may nagbago. Sa kabilang banda, si Mang Ruben ay patuloy na nagpapagaling. Paminsan-minsan ay bumibisita siya sa ospital, hindi bilang donor, kundi bilang isang simpleng tao na nais makita ang resulta ng kanyang paniniwala. Hindi siya nagpapakilala, hindi niya kailangan iyon. Sa bawat pagbisita niya, napapansin niya ang maliliit na pagbabago. Isang nurse na yumuyuko sa matanda, isang doktor na nakikinig ng mabuti, isang staff na marunong maghintay. At sa bawat isenang iyon, tahimik siyang numingiti. Dahil alam niyang ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nanggaling sa takot, kundi sa pag-unawa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, at ang kwento ni Mang Ruben ay hindi na nanatili lamang sa loob ng San Gabriel Medical Center. Unti-unti itong kumalat sa iba't ibang sulok ng komunidad. May mga pasyenteng nagkwento sa kanilang mga pamilya, may mga staff na nagbahagi sa kanilang kakilala, at may ilan pang nakarinig nito sa simpleng usapan sa kanto. Hindi man ito naging balita sa telebisyon, sapat na ang pagkalat nito upang maging usap-usapan ng marami. Sa bawat kwentong na ipapasa, hindi nawawala ang isang mahalagang detalye. Isang matandang pasyente na minamaliit dahil sa kanyang itsura, ngulit sa huli ay nagbukas ng mata ng isang buong ospital. Hindi ito kwento ng kayamanan, kundi kwento ng dignidad at respeto. Sa loob ng ospital, mas lalo pang naging malinaw ang epekto ng nangyari. Ang mga bagong nurse na pumapasok ay agad na tinuturuan hindi lamang ng proseso, kundi ng tamang pagtrato sa pasyente. Ang mga senior staff naman ay nagsisilbing gabay, hindi na lamang sa trabaho, kundi sa asal. Isang umaga, habang abala ang reception area, may isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang pumasok. Tulad ng dati, walang spesyal sa kanyang itsura, ngulit iba na ang reaksyon ng mga staff. "Good morning po, sir. Ano pong maitutulong namin?" Bati ng isang nurse na may mahinahong ngiti. Hindi na kailangang magtanong kung may pambayad o kung anong estado ng buhay. Ang mahalaga ay pasyente siya. Sa gilid, nakamasid si Dr. Adrian. Tahimik siyang nakatingin sa esena
at sa kanyang mga mata ay may konting ginhawa. Hindi man perpekto ang sistema, ngunit malinaw na may pagbabago. Sa kabilang bahagi naman, si Nurse Carla ay wala na sa ospital. Matapos ang formal investigation, tuluyan siyang tinanggal sa trabaho. Hindi naging madali ang desisyong iyon, ngulit kinakailangan upang ipakita ang paninindigan ng pamunuan. Isang maliit na klinika sa ibang lugar, makikita si Nurse Carla na muling nagsisimula. Tahimik siyang nagtatrabaho, mas maingat at mas mapagkumbaba. Ang bating pagiging mainiti ng ulo ay napalitan ng pag-iingat sa bawat salita at kilos. Isang araw, may dumating na matandang pasyente sa kanyang harap. Simpleng pananamit, mahina ang boses at halatang kinakabahan. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang ginawa. "Umupo po muna kayo, tutulungan ko po kayo," sabi niya ng mahinahon. Habang inaabot niya ang form, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi na iyon pilit. Isa itong paalala sa sarili kung sino siya at kung sino ang nais niyang maging. Samantala, sa San Gabriel Medical Center, muling bumisita si Mang Ruben. Tulad ng dati, wala siyang kasamang entourage, walang spesyal na pagdating. Pumasok siya bilang isang ordinaryong tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya kailangang magpakilala. "Magandang umaga po, Mang Ruben," bati ni Nurse Jessa na agad siyang nakilala. Ngumiti siya. "Magandang umaga rin," sagot niya. Habang naglalakad siya sa loob ng ospital, napapansin niya ang mga pagbabago. May mga nurse na yumuyuko sa matatanda, may mga staff na kusang lumalapit sa nangangailangan, at may mga doktor na mas nagbibigay ng oras sa pakikinig. Sa bawat esena, tila unti-unting natutupad ang nais ng mangyari. Huminto siya sa isang bahagi ng lobby at tahimik na tumingin sa paligid. Walang nagsasalita sa kanya, ngunit ramdam niya ang respeto sa bawat kilos ng mga tao. Sa gilid, nakita niya si Liza kasama ang kanyang ina. Lumaki ang ngiti ng bata nang makita siya. "Mang!" Masaya ditong bati. Ngumiti si Mang Ruben at lumapit. "Kamusta ka na, iha?" tanong niya. "Ayos na po si Mama," sagot ni Liza. "Salamat po sa inyo." Bahagyang umiling si Mang Ruben. "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Lahat tayo may parte sa pagbabago." Habang nag-uusap sila, may isang nurse na lumapit at inalalayan ang ina ni Liza. Maingat, magalang at may malasakit. Tahimik na napangiti si Mang Ruben. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat. Ang isang simpleng araw na puno ng paghamak ay nauwi sa isang aral na tumimo sa puso ng marami. Hindi man perpekto ang mundo, ngunit may mga pagkakataon na ang isang tao ay nagiging dahilan ng pagbabago. At sa bawat pasyenteng papasok sa ospital na iyon, dala nila hindi lamang ang kanilang sakit, kundi ang pag-asa na may mga taong handang umunawa. Dahil sa huli, hindi ang itsura, hindi ang estado sa buhay, kundi ang pagiging tao ang tunay na sukatan ng respeto.